Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay muli po nating pag-usapan ang kaso ng Ripple laban sa US SEC. Ayan, sa kabila po kasi ng announcement na umatras na ang US SEC sa kanilang kaso laban kay Ripple, isa pong dating abogado ng SEC ang nagbigay ng babala na maaari daw na pansamantala lamang ang tagumpay na ito. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito para kay Ripple at XRP? At syempre para sa atin bilang mga investors na interesado rito. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, matagal na pong laman ng balita ang kaso ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Noong pang taong 2020 ay inakusahan ng SEC ang Ripple na nagbebenta po ng XRP bilang isang hindi registered na security. At ito yung nagdulot ng malalaking pagbabago sa crypto market. Ngunit, nitong mga nakaraang araw ay inannounce na po ng Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse na umatras na ang SEC sa kanilang kaso. Sa kanyang post sa X, yan, ito po yung dating Twitter. Ito po yung sinabi ni Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, sabi niya, "This is it, the moment we have been waiting for. The SEC will drop its appeal. Our resounding victory for Ripple, for crypto, every way you look at it, the future is bright. Let's build." Yan yung kanyang sinabi. Dahil dito ay agad na nagkaroon po ng short-term rally sa presyo ni XRP. Maraming investors ang nagdiwang, ngunit ito po yung malaking ngunit, hindi po nagtagal. Ayan, lumabas po ang mga babala mula sa mga eksperto. Ayan, ngayon ay bakit may babala ang isang ex-SEC lawyer dito? Ayan. Ayon po sa dating SEC lawyer na si James Farrell, hindi pa tuluyang ligtas ang Ripple sa mga regulatory risk. Bagamat umatras po ang SEC, may iba pang regulator sa US na maaari pong maghain ng mga kaso laban kay Ripple. Ayan, kabilang na po ang mga private plaintiff. Ayan, ito po yung maaaring kasuhan po ng mga private investors ang Ripple para sa posibleng pagkalugi nila mula sa nakaraang mga XRP transactions. Maliban po dyan ay ang state securities regulators. Yan, ito naman po yung may kanya-kanyang batas ang bawat state sa US. Kaya maaari pong magkaroon ng ibang pananaw sa kaso. At nandyan rin yung iba pang mga US federal agencies. Yan, ito yung mga ibang ahensya ng gobyerno kung saan ay may kapangyarihang siyasatin ang kaso, yan, o kasuhan ng Ripple. Ang isa pang mahalagang punto rito na binanggit ni Ginoong Farrell ay ang posibilidad na kung magpalit ng administrasyon sa US sa susunod na 4 na taon. Maaari pong bumalik ang SEC at kasuhan muli ang Ripple para sa kanilang mga nakaraang sales ng XRP. Ngayon ay ano po ang posibleng kahihinatnan ni XRP? Ayan. Kahit pa nagkaroon ng pansamantalang tagumpay ang Ripple, hindi pa tapos ang laban. Maraming eksperto ang nananatiling optimistic sa hinaharap na XRP, ngunit may ilan ding nagbabala na maaari pa rin itong maharap sa legal na pagsubok. May mga nagsasabi na kung magpapatuloy po ang paglaban ng Ripple at makakakuha sila ng mas malinaw na regulasyon mula sa Kongreso ng US, mas magiging matatag ang posisyon ni XRP bilang isang legit na digital asset. Ngunit kung muling sisiyasatin ito ng mga regulators, maaari pong bumagsak ulit ang presyo nito. Sa kabila ng mga pangamba, may ilang analyst na naniniwala na posibleng umabot po sa $38 ang presyo ng XRP sa hinaharap na tinawag po nilang isang conservative estimate based sa historical trends. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin, ang tagumpay na ito ay isa po itong positibong balita sa maikling panahon lamang. Mas nagkaroon po ng kumpiyansa ang market, kaya maaring magpatuloy po ang momentum ng XRP sa mga susunod na linggo. Ngunit hindi po dapat maging kampante
hindi po dapat tayo maging kampante dahil may posibilidad po na bumalik ang regulatory issues at mas mainam po na mag-diversify tayo ng ating portfolio at wag po nating ilagay ang lahat ng ating puhunan kay XRP. Mainam din na patuloy tayong sumubaybay sa mga balita tungkol po sa regulasyon sa crypto, lalo na po sa US dahil malaki ang epekto po talaga nito sa global market. At sa kabuuan ay magandang development po ito para sa crypto industry dahil pinapakita nito na kayang lumaban ng isang blockchain company sa SEC at manalo. Ngunit dapat po tayong maging realistic. Ang regulasyon po sa crypto ay pabago-bago at depende po sa kung sino ang nakaupo sa gobyerno. Hanggat wala pong malinaw na batas na kumikilala sa crypto bilang isang legal na asset class, palaging may posibilidad na bumalik ang mga kaso laban sa mga kumpanyang tulad ni Ripple. At ayan, para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors, ang pinakamahalaga pong gawin natin ay ang maging updated sa mga nangyayari, maging maingat sa pag-invest at huwag po tayong umasa sa hype. Tandaan po natin, ang crypto market ay volatile. Maaari pong tumaas ngayon pero pwedeng bumagsak kinabukasan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.